What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan, napapalapit na naman itong 2025 midterm election na kung saan ay ang mga lower house at ang mga senador ay naghahanda na naman sa kung paano ligawan ang taong bayan. Kung kaya naman hindi nakalagpas dito kay Ka Eric, itong si Senator Amy Marcos, lalo na't magpahanggang ngayon namamangka ito sa dalawang ilog na anong side ba talaga ito? Kay VP Sara Duterte ba talaga siya? O sa kanyang kapatid na bangag na si Bongbong Marcos? Na ngayon tinatawagang pansin na manindigan dapat itong si Senator Amy sa kung anong tamang gawin. Na di umano dapat niya nang sabihan itong si Bonget na bumaba na sa pwesto bilang presidente dahil marami ng galit at dismayadong Pilipino sa pamilyang Marcos. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya tama lamang ang ginagawa ni PRRD at VP Sara na wag na makipagplastikan pa dito sa mga Marcos at Romualdez. Na ang taong bayan na ang huhusga kung sino ang may matinong pamamalakad. Na ang panahon ba ng mga Duterte noon o ang panahon ng bangag ngayon? Anong take nyo doon mga kababayan? Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Ngayon, in the succeeding declaration ni Sara Duterte, sinasabi niya na ginamit siya para muling manumbalik sa poder ang brand of the Marcos leadership na elite, anti-people, pro-oligarch at kurakot at walang patutunguhang mabuti na mga paglalayo na palakasin ang programa sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. At dito niya sinasabi na Amy Marcos is also as guilty as her brother, Bongbong Marcos Jr. Yan po ang frame of declaration na sinasabi ni Sara Duterte. Bakit? Sapagkat sinasabi po ng mga nakakaalam nito that Amy Marcos lured, ginoyo, tinrap niya, she made a trap for Sara Duterte and the Duterte supporters and political influence groups and other political supporters and political base of the Duterte to swing vote the 15 million or 16 million votes mahigit nila papunta sa mga Marcoses. Klarong-klaro po yan mga kababayan, napakalaki yon. At Marcos Jr., ganun po ang kanya naging abanse kay Leni Robredo. Ang mga boto ng mga almost 16 to 18 million votes ay nanggaling yan, minimum sa mga Duterte political forces and political base. Na yan din po ang naging abansing tambak niya kay Leni Robredo. So klaro po na mayroong pananagutan si Amy Marcos for bringing into the fruition, naging mabunga at matagumpay ang kampanya ng kanyang kapatid at ng kanilang pamilya na muling mailuklok ang isang Ferdinand Marcos na pangalan bilang presidente sa Pilipinas. Ang akala ng taong bayan, unity team ang nagpapanalo sa kanya. No! The real factor why people gave the second chance of redemption and trust and confidence to the Marcos, lalo na sa isang pangalang Ferdinand Marcos, was because they were hoping that Sara Duterte running as the vice president will ensure the continuity of strong leadership and the kind of good governance that benefited the people and re-established a good governance na hindi po kontrolado ng mga oligarko, mga kurakot, mga sindikato, mga kriminal at hindi mamamayagpag ang mga komunistang terorista. That was the essence of continuity that made the foundation of political hopes and aspirations given by the people to Marcos. Not the slogan of babangon tayong muli, sama-sama tayong babangon muli. That was not the real political aspirations and the real hope and dreams of the people was for them to see again the continuity of a strong leader and a good governance program na ibinuo at pinanday ni Rodrigo Duterte na sila ay nakaasa na ipagpapatuloy yan ni Marcos Jr. kahit na siya isang Marcos sapagkat nandyan ang kanyang vice presidente na naging sandigan at haligi niya sa pangangampanya upang mapasiguro na magkakaroon ng continuity of programs and continuity of political leadership and policies. Klaro tayo dyan. Yan ang isang double cross na nangyari. Hindi yan pinasiguro ni Amy Marcos. Hindi niya sinabi na ang kanyang kapatid pala ay utusan ni Martin Romualdez at ni Lisa Marcos. She did not reveal all these factors that her brother might be truly involved in the abuse of illegal drugs mula nang siya'y teenager at hanggang siya'y tumatakbo sa iba't ibang posisyon at hanggang siya'y tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. These figures of reality were denied by Amy Marcos to Sara Duterte at the least. Hindi dinisclose, mga kababayan. Grabe. Talagang mangguguyo, mambubudol tong mga Marcos, Hindi lang sa ating taong bayan, kundi pati kay VP Sara at kay Tatay Digong, anak ng Teteng. Hindi niya sinabi ito na may posibilidad na lulong ang kanyang kapatid sa droga at manganganib ang ating bansa at magkakaroon tayo ng isang presidente na unstable, incompetent,
weak and dangerously morally bankrupt that can be abused by interest groups such as Martin Romualdez and Lisa Marcos at the behest of presidential authority and presidential power. Iyan ang kasalanan ni Amy Marcos na dapat niyang panagutan sapagkat siya ang naging broker. Siya po ang naging facilitator nitong panunumbalik ni Sara Duterte upang maibangon muli at makontrol ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. At kita nyo naman sa loob ng 2 taon pa lang, o kulang-kulang 2 taon, nanumbalik ang monumental corruption. Nanumbalik ang systemic na pandarambong, malawakan at sistematikong pandarambong sa kaban ng bayan na hindi pa natin nakikita since pinalayas natin ang gobyerno ni Marcos Sr. At ngayon ay nanunumbalik. Waldas dito, kaltas doon, benta ng mga gold reserve, sakmalin ang mga pondo sa PhilHealth at mga pati na Philippine Deposit Insurance at ibebenta ang mga gold reserve na walang transparency, walang accountability, and walang public transparent report kung paano ginagastos at winawaldas ang mga pondong ito. Ang tinatawag nating monumental corruption, never been imagined na gagawin yan ni Bongbong Marcos Jr. sapagkat nandun si Sara Duterte. All along, hindi sinabi ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay tuta pala at tauhan lamang ng kanyang asawa at ni Martin Romualdez. Because the power and sovereign mandate and authority vested to Mr. Marcos should only be exclusive to him. It cannot be delegated, it cannot be exercised by Martin Romualdez, neither much more by the wife, Lisa Araneta. Hindi po nila pwedeng gamitin, abu-abusuhin at kanilang sakyan ng todo-todo ang kapangyarihang pangpangulo na ibinigay ng mandato ng mamamayan only exclusive to Marcos Jr. and none others. So yan ang nangyayari. Wala tayong magagawa ka, Eric. Takusay ang presidente natin sa kanyang asawa na si Liza Butad. Dagdag pa na napapa-impluensya pa siya ng mga kaibigan niyang elitista na bangag din, no? At natatakot pang banggain itong kanyang pinsan na si Tambaloslos. Ngayon, sinasakyan at ginagamit para sa kanilang personal at pangpamilya at pang-oligarko na interes at pati mga komunista na kinabang sa ganitong kapalpakan. That was a political manipulation and deception that Amy Marcos should be called out. And she should be responsible to account for that sa mamamayang Pilipino. At para mabawi niyan, ibulgar niya ang totoong karakter at pagkatao at ang mga bagaheng bitbit ng kanyang kapatid in order for her to help redeem this country and save her brother. Ipagamot natin kung dapat ipagamot. At isa pa yan ka, Eric, yung kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Kung akong tatanungin sa susunod na midterm senatorial election, hindi ko na iboboto to. Pero tanggalin siya sa pagkapangulo ng bansa sapagkat napupunta po tayo sa isang madilim na yugto ng kasaysayan at isang malagim na pangpolitikang pagsabog ng hidwaan ang pwedeng maganap at pwedeng lumugmok sa ekonomiya at kabuhayan ng ating bansa at pwedeng magpasiklab ng kaguluhan sa ating bansa. Yan po ang danger kung hindi mananagot at hindi pananagutan ni Amy Marcos ang kanyang political manipulation and deception na binabanggit. Ako na magbabanggit nito. Binitbit niya ang kapatid niya, hoping na may tatago nila at mapagtatakpan-takpan nila ang kanyang matagal ng bagahe na isa siyang weakling, walang sense of responsibility at ill-prepared and non-competent to govern a country. That was the accountability that Amy Marcos should face before the people. Tama. Yan ang dahilan kung bakit nag-vlog tayo ngayong hapon na ito, mga kapatid, mga kasambayanan, mga kababayan natin. And only Amy Marcos will tell the people, pag sinabi niya na dapat mag-step down ng kapatid ko for the sake of redeeming and reuniting our country and to avoid a full-blown political and civil war that may erupt because of this kind of incompetent and very dangerously morally bankrupt leadership ng kanyang kapatid. Hindi nga leadership yan morally bankrupt status of government ng kanyang kapatid. The only way to salvage the situation is for Amy Marcos to turn her back against her brother and to stand for the people and stand with the people and stand clear and stand clean. Yan ang pananagutan niya upang ang kanyang manipulasyon pangpolitika at ang kanyang maniobra nung ginawa niya ng pangliligaw kay Sara Duterte at panggugoyo sa mga Duterte at sa maraming mamamayang Pilipinong milyon-milyon na nagtiwala that there will be continuity of strong political leadership, of good governance, and continuity of power for the people that was exercised in favor and the benefit of the people ay hindi nangyari sapagkat baliktad ang nangyari. Full restoration of authoritarian style, weaponizing the law, and pagpapalakas ng oligarko at ang pangungurakot at pangungurap sa mga tao at paggamit ng komunista at mga teroristang grupong gamitin sila as political demolition team.
Kagaya ng ginagamit ngayon ni Martin Romualdez ang CPP, NPA, NDF sa lower house. Kaya ka, Eric, no, may karapatan itong si VP Sara na sampalin, no, itong pamilyang Marcos na baka nakakalimutan nila na ang mga Duterte ang dahilan kung bakit naipanalo itong si Bongit na ngayon ay sising-sisinga ang mga supporters, no, ng mga Duterte dahil sa nagoyo nga, nabudol nga. So yan po ay dapat tingnan ng mga Marcoses na hindi man karapat dapat siguro gamitin ang terminolohiya na ito, pero yon ay bayad utang na loob na rin nila Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtulong nila Amy Marcos na wala pong kumikilala kay Rodrigo Duterte noon ng mga gobernador, congressman, mayor, sapagkat doon nakapokus kay Binay, kay Rojas at kay Grace Poe ang mga malalaking negosyante at ang mga malalaking politiko. Doon sila nakapokus. Si Marcos, Amy ang unang naglinya. At ang pangalawang binabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang mga Villar na tumaya din sa kanya. At may isa pang governor, I think it was Governor Angel Amante ng Agusan del Norte, dyan sa Mindanao, na isang magandang gobernadora na ang pagkakalam ko crush dati yan ni former President Joseph Estrada. Hindi ko napupunta ng mga story na yan. So yan ang tumulong lang kay Pangulong Rodrigo Duterte. So out of the political quid pro quo or political bargaining, out of respect for his word of political honor, na ipalibing po at tinupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani sa loob po ng halos 40 taon hindi mangyari-yari at hindi maganap-ganap ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani. Klaro tayo dyan. So may rason din si Vice President Sara Duterte na yan ay ipamukha kay Ferdinand Marcos Jr., kay Bongbong Marcos Jr. at ipapamukha pati kay Amy Marcos. Correct. May rason at may dahilan na tama? Opo. Because it would take only a courageous leader of a country that can navigate through the legal tenements of issues pertaining to a very controversial, politically volatile issue such as ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Pangulong Marcos Sr., it would take a man and a leader like Rodrigo Duterte to be able to surpass those political obstacles. And therefore, nakinabang dyan ang mga Marcoses ng todo-todo sa ganong antas ng pag-redeem. The redemption of the family's political value in the modern political times, post-martial law years in the Philippines, I would rather admit in this vlog na naganap ang pag-redeem ng pamilya Marcos sa kanilang honor and dignity as a family nang ipinalibing po at pinayagan ni Pangulong Rodrigo Duterte amidst all odds and political explosive surrounding issues na mailagak at maihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Jr. Senior. Ayun tuloy, namatay ni si Marcos Bongbong nang sinabi kong naipalibing sa libingan ng mga bayani. Mukhang gustong-gusto nyo yung slip of the mind ni ka Eric, ha? Mukhang inuunahan nyo na, ka Erika, na gusto nyo na din natin isunod si Bangag. Naipalibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Jr. It was Marcos Sr. na naipalibing sa libingan ng mga bayani. Hindi pa po si Marcos Mitoy King ko yun, kaya Eric, hayaan mo na siya. Number 3, punta na tayo dito sa panawagan ngayon. Ano ba ang pananagutan or accountability ni Amy Marcos sa nangyayaring malubha at patuloy na tumitinding pampolitikang hidwaan or the political conflict that is continually brewing by the day? Lalong tumitingkad at sumisidhi itong pampolitikang bangayan ng malalaking puwersang pangpolitika sa ating bansa. The Duterte political faction and the Marcos Romualdez political faction. May dapat bang panindigan at gawing tamang desisyon in public disposition and public declaration si Senator Amy Marcos? Saan manggagaling ang kanyang obligasyon at pananagutan para gawin ang tamang pagpapahayag sa publiko? Binaybay ko na kanina ang kanilang mga historical, correlative experience at kung saan nagdudugtong at nagtatagpo ang landas pampolitika sa buhay ng mga Marcoses at ng mga Duterte. Don't worry about kay Romualdez, kung sa Ilonggo paaman lang mana. Kung sa joyrider lang yan, kaso lang mahilig at marunong lang gumawa ng eksena at mag-abuso ng poder at magwaldas ng pondo. Paaman lang na, palaman lang yan si Romualdez, hindi naman yan ang real power of the Marcos, hindi naman yan real political power. Sumakay lang tudo-tudo at nanggamit sa kanyang pinsan na isang weak leader at walang alam sa pamumuno sa gobyerno natin. Kaya nagagamit at na-exploit ni Martin Romualdez ang kapangyarihan at poder at pondo sa bayan sa pamamagitan ng kanyang manipulasyon sa kanyang pinsan. Na isang malaking kasalanan din yan ni Marcos Jr. sa taong bayan. Tandaan nyo tong araw na to, ha? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Baka makalimutan ninyo. Pag natalo yan, which is nakikita kong matatalo ka, Amy, dahil ikaw ang punot dulo ng pambubudol, na isinalang-alang mo, binudol mo, si Sara, binudol mo kami, na pinatakbo mo ang kapatid mong Adictos Benedictos. Ang gagawin mo, alam ko. Bakit?
babalik ka sa Ilocos at may nakaplano na po siyang Plan B na mayroon siyang aagawing pwesto sa Ilocos. Hindi ko na muna sasabihin, okay? Kung ano yung pwestong aagawin niya o gagawin nilang paraan, gagawin nilang legal, pero yan ang Plan B niya. Pag natalo siya, kukuha siya ng pwesto at babalik siya sa Ilocos Norte. Huwag na tayong maglokohan, Amy Marcos. Ikaw ang punot dulo ng pambubudol. Kung tunay mong kaibigan si Sara Duterte, tahimik ka ni hindi mo pinagtanggol, pinaasa mo ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kami, ako, dahil may nakuha ko impormasyon na sinabi mo nung pinalabas ko, nung nag-trend yung PIDEA Leaks, di ba, nagsabi ka na ikaw ay maninindigan at sasabihin mo sa taong bayan na ang kapatid mo ay adik. Pero syempre, blood is thicker than water. And of course, the vested interest ay ang importante sa iyo. Pwesto, vested interest at pera ng bayan na patuloy ninyong kakamkamin. So ngayon, dahil nagkaletse-letse na kayo, dyan sa budget na yan, dahil di kayo nagkakasundo, dahil nga kanya-kanya kayong interest na dapat malaki ang budget sa ganitong department, malaki ang budget sa ganyan, mga palangga, dahil lang. I just all of a sudden, parang, okay, parang merong may something, okay, sa face ko. Ngayon, mga kababayan, aray ko. So, yan ngayon ang dapat ninyong malaman. So nagjajampalan sila, nagjujugjugan sila, hindi para kayo paglingkuran. Ha? Kundi para sa kanilang pansariling nakaw. Lahat yung mga inayupak na yan. Imagine ninyo, ilang mga proyekto, ilan ang mga infrastructure projects na maaantala sa ganitong kajotahan. Sabi ko nga, whether mapasa yan or hindi, talagang maaapektuhan kayo kasi wala silang planong ipagpatuloy o ituloy-tuloy ang mga proyekto mapang edukasyon, mapang health o mapang infrastructure kasi mga kababayan, nanakawin nila ang inyong pera. Bakit kamo? Correct. May report recently, okay, na sinasabi ng na sinasabi ng COA, okay, ng Commission on Audit na mayroong, teka, nandito yata ito kanina. Alright, binasa ko yun kanina. Alright, so mayroong, okay? Sinabi ng Commission on Audit na mayroong 15 national government agencies. Okay? Merong 15 national government agencies at 34 na state universities and colleges na sinasabing hindi na ipatupad yung mga proyekto. And this is what? Noong 2023 ito, na binadgetan ng billion-billion. And how much is this? Mga kababayan, doon sa 34 state universities, okay? And 18 national government agencies. Imagine nyo mga kababayan, 242 billion pesos. Based ito sa financial report, okay, na inilabas ngayong December 2 ng COA. Mga kababayan, nakita ninyo, 242 billion na hindi nila ginawa yung mga proyekto. Saan napunta yung pera? Diba? Saan napunta itong 200 billion na ito? Ito yung mga projects na supposedly yung mga infrastructure. Pagpapatayo ng mga buildings, i-renovate, pagpintura o kung ano pa dito sa ating mga state universities para magkaroon ng kaaya-ayang mga infrastruktura o mga buildings ang ating national or colleges or what you call it, yung ating panggobyernong mga paaralan. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong kung hindi niyo po alam, Madam Maharlika, nagsisimula na naman na maningil ng tuition fee, no, ang mga state universities di umano sa ating bansa sapagkat nawawala na nga ng pondo ang para sa edukasyon, no? Mantakin niyo yun mga kababayan, noong panahon ni Tatay Digong, free education ang tertiary, no, ang magpaaral ng kolehiyo. Pero ngayon, bumabalik na naman sa pagkakaroon ng may tuition fee sa bawat mag-aaral. Panibagong sakit ulo na naman para sa mga magulang na balak patapusin, no, sa kolehiyo ang mga anak. Dito ito or ibabalik, 'di ba? For sure, pag binito yan, ibabalik or magkaroon ng reenacted budget, wala lahat ng kwenta kasi dito mismo sa report, mga kababayan ng COA, merong 2-something billion, 'di ba? Noong 2023, hindi nila nagastos itong perang ito. Na-delay. Okay? Dinidelay nila, hindi nag-materialize yung proyekto. Bakit ito hindi nagma-materialize? Yung mga ganitong klaseng mga project na meron namang pera. Hindi lang yan. Actually, yun natin dito.
Hindi lang yan sa mga universities na yan. Tignan natin dito. Ano pa ba yung mga ito? But balik tayo dito kay Amy Marcos para maseto lang lahat. Kung matatandaan ninyo, mula June, July of 2021, year before the elections of 2022 May, tuloy-tuloy every month sa lahat ng mga survey firms, nangunguna si Sara Duterte bilang frontliner sa presidential preference ng mga electorates sakaling gaganapin ang eleksyon anong oras o anong araw man noong 2021. And even in the prospect of 2022. Ayon. So klaro na tayo ha. Frontrunner, yun ang binabanggit ni Inday Sara Duterte hanggang December of 2021, which is only barely 5 months before the elections of 2022 June, si Sara Duterte pa po ang frontliner. Even naalala ko pa, January of 2022 na, si Sara Duterte pa rin ang nangungunang preferred presidential candidate na mananalo. In all surveys, despite of the fact that on October 2021, the filing month for the national position, si Sara Duterte hindi nag-file sa pagkapangulo ng bansa. Bilang presidential candidate, umuwi siya sa Davao at nag-file sa pagka-mayor o pagka-alkalde ng Davao City, which made the greatest political shock in the political development of 2022 national elections or presidential elections. Nagulat ang lahat. Everybody was watching the continuation of a Duterte strong leadership legacy in the persona of now Vice President Sara Duterte when she was still into the front line of surveys. Siya pong nangunguna, mga kababayan. Subalit biglang nagkaroon ng hindi natin mauunawaan na mga internal political dynamics in the Duterte political camp. Tumakbo po siya hindi bilang Pangulo ng bansa. Despite of more than 7 months that she was running at the forefront of being the preferred presidential winner, anytime the elections can be held during the 2022 elections, siya ang mananalo by a very wide margin of all the candidates na isa-survey, including Leni Robredo, Grace Poe, Alan Peter Cayetano, Bongbong Marcos Jr., Manny Pacquiao, Isko Moreno, all of them